Ayan, nandito pa tayo sa Templong Antuhan at tayo gagala ngayon kasama sila kay Magbaya Agama. At narinig niyo yung tunog na yun, ibig sabihin, kami, nandito na yung grab natin papuntang Obando, Bulacan. So ayan na, nakasakay na tayo sa grab dahil kasi mabilis si Kuya. At very thankful tayo dahil kasi sa grab, ang bilis ng ating biyahe. Pero nasa San Jose del Monte pa rin tayo, no? Wala pa tayo sa NLEX. Pero ang tungo natin ay papuntang Obando Church. Kasi ngayon ang huling araw ng piyesta ng Obando, yung fertility ritual. Actually, tatlong santo yun, no? Pero ngayong araw, ito yung kapistahan, ha? Nasambaw. Ano? Nasambaw. Miriam Kiambang. Hindi, Salambaw. Salambaw. So, yun ngayon ang kapistahan ng Nuestra Señora de Immaculada Concepcion de Salambaw. So talagang pinagal natin. Si Bernadette natin, siya si Salambaw. I think lakay, ito ang pangatlong taon natin ng pagre-reclaim. Yes, nagre-reclaim tayo ng kung ano yung atin. Dahil ayon sa kasaysayan, bago pa man dumating ang mga Kastila. According nga sa kasaysayan, bago pa man nagkaroon ng pandangguhan sa Obando, meron ng tinatawag na kasiniluan, no? Ito yung piyesta ng fertility noon. Ito ay kapistahan, alay, parangal kay Tiyan Masalanta, So ito yung isang dance ritual. Bathala at Lakapati, na kung saan yung mga katutubong Tagalog ng Obando at Karatig Bayan ay nagsasayaw din. Nung dumating na ang Kastila, so ayun, pinarangalan na nila ang patron. Ang original patron kasi doon sa Obando ay si San Pascual Bailon. So, isang Kastilang praile, actually brother lang siya na Franciscano, pero yung apelido niyang Bailon, ang Tagalog nun o Spanish ng Bailon or Baile is sayaw. Kaya siguro na-incorporate din hanggang ngayon yung kapistahan nito. Pero bakit ang dilim? So yun, kanina biglang dumilim, pero ngayon balik liwanag na. So parang may senyales na madilim ang pupuntahan natin, but no, laban lang, tuloy lang ang laban. Pero bakit nga ba natin lakay? Bakit ba tayo nakikipista? Ibig sabihin ba Katoliko na rin ba tayo? Siyempre, hindi. Kasi ito yung ano natin parang kaugalian or gawain ng ating mga ancestors before. Tapos, nakikita natin na existing pa rin siya sa present time. Yun nga lang, nasa ibang katawagan at nasa ibang mga name ng patron or ng deity. So parang ini-align pa rin natin at ikinokonek pa rin natin at parang tinatanggalan or hinuhubaran natin para lumabas yung totoong identity ng practices ng Catholic. Yun. Dahil kasi di ba laki, parang nung nagsimula tayo sa pag-aanito at pagdidiwata, akala natin talagang wala na sila dito sa mundo. Pero alam mo ba na alam mo yung The Mist of Apollon, it's about Merlin. Isang significant movie to para sa akin na sinasabi yung the goddess is still with us. Kaya nga lang nagbago siya ng imahe para lang makasabay. Dati rin parang bago tayo nagsimula, akala ko wala na ang mga diwata na iniwan na tayo. Pero yun nga, dahil doon sa pelikulang yun, nabuhay sa kaisipan ko na nandito lang sila. Although ito nga yung problema na sabi ng Archdiocese of Manila na bawal ang syncretism, no? Parang katulad ng ginawa ng Santeria na ang mga old gods nila ay binihisa nila sa bihis ng mga santo. Although ito yung nangyari sa atin na hindi naman tayo na nagsisyncretize into Christianity from the old path. Pero ang ginawa nila, yung mga Katoliko is parang ginamit nila yung lumang God natin para i-introduce yung bagong gods. At saka isa rin sa observation ko at saka syempre sa learning natin na aware ka sa Obando na miraculous siya in terms of fertility, yung mga wishing petition. So lahat sila kasi is devoto or devotee ng specific na dating yon or ng Mary, types of Mary siya.
Ngayon, syempre, lahat sila Katoliko, believer. Tapos, tayo, medyo syempre iba yung faith natin at iba yung belief. So, tinry natin i-work out kung ang ritual na ginagawa nila ay exclusive ba ang tamang term doon? Na parang sa loob lang ng mga miyembro ng Katoliko nung same na pananampalataya. So, ang medyo weird doon is nagmamanifest din yung mga specific na prayer and intentions na ginawa natin. Kaya nga, ito na yung pangatlong years. So, ibig sabihin, every year meron tayong mga petition na natatanggap natin within that year. Pero ang naman kasi laki, parang nakita ko sa simbahang Katoliko, they are very inclusive. At tunay nga na kung titingnan natin yung ibig sabihin ng Catholic, it means universal. So napakalawak niya at I would say they are very powerful religion, na dominant religion na ngayon. Gawa nga ng pagiging inclusive nila na hindi sila naninino. Although alam natin kung papakiputin natin at magbabase tayo sa aral, yun nga, merong mga exclusive teachings ang Catholic Church. But then, ang mga tao na papasok sa kanila ay kahit sino pwede. Mayaman, mahirap, lalaki, babae, bakla, tomboy, and whatever political affiliation and even religious group, no? As long as we don't attack them, no? Kasi ang na-observe ko naman kasi, welcome sila kahit anong religion, pero katagalan kailangan maging part ka ng religion nila. Yun. Pero sa practices in terms of magic, so parang ganun din yung rules. Pero dito sa ginagawa nating experiment at study, part din ng learning natin, napapatunayan natin na ang energy or ang spirit itself, kahit na anong name siya, sila, open to help kapag worth it ka dun sa health nila at serious ka. So ibig sabihin kung talagang kailangan mo. So may ko-connect natin din ito sa mga rituals na ginagawa natin kung bakit kahit anong pilit natin, bakit hindi nag-e-effect yung mga specific intentions. So possible na maaring hindi ka worth it para doon, or hindi pa tamang time para ibigay sa iyo yung specific na desire, or maaring hindi compatible yung desire mo sa totoong needs. Yun, kasi iba yung gusto sa kailangan talaga. So alam ng spirit kung ano yung mas kailangan mo sa present time, sa present na reality mo. So parang same din siya ng workings dito sa bando, na parang kapag need mo talaga magkaroon ng baby at willing ka at gusto mo talaga, so automatic doon na papasok yung miraculous na situations or cases. Actually hindi lang naman kasi sa ang fertility ritual ay hindi lang siya pumapatungkol sa mga mag-asawa na nais magkaroon ng anak, no? Actually, kung titingnan natin yung energy beyond these patron saints, no? Nasa San Pascual Bailon, Santa Clara of Assisi, at Nuestra Señora Immaculada Concepcion de Salambao, nauugnay din siya sa mga diwata. Tulad nga na sinabi kong diwatang Lakapati, diwatang Diyan Masalanta, at ng Bathala, na yun na lang yata ang na-remain dito sa Katagalugan, no? Pero nakakatuwa dahil kasi naaalala pa rin yung ibang diwata natin, pero hindi lang sa pagkakaroon ng anak. So ganun din sa pag-asa sa ayos sa buhay ng pamilya, which is talagang parang sinisikap ko. Sa totoo, inaantok na ako, o parang tinatamad nga ako na pumunta, pero sisikapin ko pumunta dahil kasi may idudulog ako. So alam na, may idudulog ako sa mga diwata na kumbaga kailangan lang natin lumapit hindi sila yung cause katulad ng iba na talagang okay, tawagin mo lang pangalan ko, nandito na, pero we need some action. Our faith must go with an action, no? Parang yung sayo sa ubando, yung tinatawag kong spirituality na action na ipinakikita mo o pagdarasal. Hindi kailangan ng mabubulaklak na salita ang pagdarasal, kundi kahit yung kilos mo, yung pagsasayaw mo, ay isang uri na rin ng panalangin. At saka yung ubando din, base doon sa second and first na maraming mga nagre-request about sa health,
Yan. So more on parang good health naman yung kanila, yung mga recovering sa mga sickness. Kasi yung mga nakakasama ko sa sayawan, sa procession, kala mo bar sa sayawan doon sa Cowboy. Hindi, dahil kasi nga parang di ba parang nakakatuwa, nakakainda. Iba yung indayog nila na parang akala mo nasa concert ka rin. Pero ito, parang it's a celebration of faith. Kaya yun din yung sigurong parang hindi ko alam kung anong tawag sa salita. Parang gamitin ko lang yung salitang ginagaya ng mga ibang charismatic movement na yung pagsamba nila is parang konsyerto na may kakanta, may sayawan and everything. Pero I think the way of dancing and singing is ancient one. Ganun naman yung mga celebration even before na nagkaroon ng mga Christian churches. Di ba yung mga pagan church or pagan religion, mga animist na even sa atin dito, mga katutubo natin, may mga sayaw, may tugtugan at sayawan, no? Pero nabigyan ng ibang imahe ng pista ng Ubando yung sayawan. I think nagsimula din to sa ati-atihan, kaya dapat minsan pumunta rin tayo sa pista ng Santo Niño, no? So bawat Catholic festivals dito sa buong Pilipinas ay may kakaibang anyo na talagang may pagmamalaki mo na tunay na Pilipino dito sa bansa lang natin, only in the Philippines. So connected din siya sa ancestral natin, ways of spirituality. Kumbaga heritage na, kumbaga pamana na ito ng ating lahi na dapat talagang ingatan at ipagmalaki. Aside from that, since Hilot Academy din tayo, no, bukod sa pagiging luntiang agama at Bayo sa Tala, iingatan natin, no. It doesn't mean na they are Catholic, pero they are in the Philippines. Ito yung kinaugalian ng mga Pilipino, at sa pamagitan natin ay maipreserba natin at maingatan para maipakilala pa rin sa mga susunod na henerasyon. Kasi marami nang nakakalimot kung sino ba tayo bilang Pilipino. Yun. So, kita na lang tayo mamaya. Bye! Ito na tayo mga kalahi. At alas 2:17 ng hapon. Pero ang huling parada o prosesyon ng mga tatlong santo ay bandang alas 5 pa. So naagapan natin ang pagpunta dahil kasi hindi na tayo nakapunta ng umaga. So ngayong hapon tayo makikipandango dito sa Ubando. Kasama natin sila kay Magbaya Agama. Ayun, nauuna na at siya ay nagpo-vlog din. So actually dapat maaga-aga hindi matraffic, pero papansin nyo busy na ang kalsada at marami ng mga paninda. At pakita ko sa inyo, ayan, busy na ang mga tao. So ito pagkakataon ng maliit na bayan ng Ubando, no? Buti nga, no, maliit na bayan ang Ubando, pero nailagay siya sa mapa dahil sa kapistahan ng patron nila na Santa Clara, San Pascual Bailon at ng Birhen ng Salambao. So yan, alam sa mga tinilis na hirap at kamatayan ng Jesus, awan po kami at ako sa sinuko. Alam sa mga tinilis na hirap at kamatayan ng Jesus, awan po kami at ako sa sinuko. Alas natin ay 3:37 ng hapon at nasa loob tayo ng parokya ni San Pascual Bailon dito sa Ubando, Bulacan. At 30 minutes na lang ay magsisimula na ang misa. So kanina, pagbaba namin nila pumasok kami dito na nagbigay-pugay tayo sa mga patron. At lumapit ako kay Nuestra Señora Immaculada de Concepcion de Salambao. So, humiri ako ng panalangin, no? Nagdasal tayo at humingi tayo ng kahilingan para sa aking pamilya. At yun po, no, parang tulad ng pangyayari na kung paano nakita ang Birhen ng Salambao na inahon siya mula sa karagatan, maaari din, parang sinabi niya, humilan ka kung nais mong umahon sa buhay. Kaya nga, so according to Wikipedia, nasa sinasabi, kung gusto mong umahon sa buhay, lalo na yung sa kahirapan,
magkaroon ng magandang negosyo o trabaho o magandang buhay, eh lalapit tayo kay kay Salambaw, no? kay Nuestra Señora Immaculada Concepcion de Salambaw, at siya yung tutugon sa ating mga panalangin. At isang bahagi pa rin, no, idinalangin ko yung lahat ng mga kalahi natin na nag-petition din. So, sana maiahon kayo ng ating panalangin, ng ating paniniwala, ng pananampalataya sa buhay ng Salambaw. 2 years in a row na lagi tayong nagpupunta dito sa Bando, yung kanilang kapistahan, upang makiisa, makipagdiwang, at lakapin o tukunin yung mga enerhiya ng kasiyahan, ng pagpupuri ng mga tao sa pamagitan ng sayaw panalangin. Gayun din, no, kay Santa Clara of Assisi, sabi nila, kung nais mong magkaroon ng anak na babae, kay Santa Clara po kayo pupwesto, no? Doon kayo makikipagprosesyon. Kung nais naman ng anak na lalaki, ay kay San Pascual Bailon. Pero sa panalangin natin kanina, napagtanto ko, although sinabi rin naman na if you want clarity in life, no, siguro pati ito, clear vision, maaari nating hilingin kay Santa Clara at ngayon din maliwanag na panahon. Kaya kung titingnan nyo ang aking likod, para na akong kukunin. Parang kukunin na tayo ng liwanag, no? But then, yun nga, Saint Clare of Assisi, parang if you want to have a clarity ng iyong pag-iisip, ng iyong damdamin, at ng iyong vision in life, maaari kayong gabayan ni Santa Clara o kay Dian Masalanta. Gayun din naman, kay San Pascual Bailon, ito ay kung kayo hihingi ng kasiyahan or kahilingan, lalo na anak na lalaki, kay San Pascual Bailon. Pero nakita ko rin naman na ito ay si San Pascual Bailon, since ito ay sayaw, parang binibigyan kanya ng extra energy sa buhay, extra lakas na yung makakapitan para makapagpatuloy tayo sa buhay. So mamaya, abangan po natin ang misa. Then after ng misa, makikipagparada tayo, makikipagprocession tayo at sasayaw ng pandango. Actually, nasa tabi ko sila kay ayan sila kay pay muna habang naghihintay ng misa at prosesyon kasi napaka-init sa labas. Sobrang ganda ng panahon. Pero hinintay natin alas 5 dahil yun, makulimlim na. So yung mga panata o debutante o mga deboto ay hindi na sila maiinitan. So buti na lang maaliwalas at maginhawa dito sa loob ng parokya ni San Pascual Bailon at parami na rin ang mga tao na dadalo ng misa. So mamaya na lang. Paalam. So ayan, malapit na matapos ang misa at naghahanda na ang mga deboto para sa prosesyon. Umayo kayo sa kapayapaan upang Diyos sa kapwa ay mahalin at paglingkuran. Pero ngayon kasi araw ng Lunes, kaya konti ang mga tao. Ano po ang nagsasaya? So inihahanda mo. Bigyan na lang po yung karo kung bakit hindi po kayo maipit. Bilhin ang Salambaw. Tapos Mamaya ay ang ayos po ng ating posisyon ay pasisimulan po ng seriales. Tinatawagan po ang seriales na mangyari po mes na po.
Viales sa Kristan, mangyaking pwesto na po. Nausad na ang Birhen sa Landaw at nasa likod ang Santa Clara at San Pascual Taiwan. So, ang daming mga tao na talagang nagpipipiso. Pilong ko na lang. Sila kayo nahilo na. Facebook. Ayan, oras natin ay 7:38 PM at nandito tayo ngayon sa may Polo Park sa Valenzuela at talagang nakakapagod at pauwi na tayo ng San Jose del Monte, Bulacan, back to our temple. So ngayon nag-aabang lang kami ng grab namin. So kita-kita na lang muna sa ating bahay sa templo mamaya. And finally, it's 9:04 in the evening at tayo sa bahay, sa ating bahay sa Templo Anton ng Tenagama. So technically hindi na po tayo nakapag-video habang sumasayaw kasi this year talagang nakisayaw tayo, nakipagpagdangguhan tayo sa kalsada ng Obando, Bulacan. At so far, parang ito yung sakripisyo para sa isang kahilingan. Pero during that time, no, parang nakita ko na ang una sa prosesyon ay ang Birhen sa Lambao, sumunod si San Pascual Bailon, at ang panghuli ay si Santa Clara ng Assisi. At kami ay nakahilera sa imahe ni Santa Clara at doon sa napakasaya ng pamdangguhan, no? At meron nga kami mga kasama doon na galing pa ng Pampanga, Pangasinan. At talaga sinadya nila ang Obando Fertility Ritual Dance, no? Pero ano nga ba ang mga mahalaga na aking natutunan sa araw na ito? Una ay may comparative, parang nagkakaroon ako ng comparison sa Nuestra Señora Immaculada Concepcion de Salambao na sabi sa Wikipedia, siya ay ang larawan ni Lakapati. Pero since siya ay inahon mula sa karagatan, so parang iniisip ko na maaring siya ang Amansinaya. Pero kasi si Amansinaya, no, marami pong mga imahe ng Birheng Maria na katulad ng sa Antipolo, Good Voyage, no? May karagatan din yun. Tapos yung Lanaval ay Lanaval, alam naman natin, is Navy or of the Sea, karagatan din. So parang ang Maria, parang Queen of the Sea, maaring yun din siya. At may kaugnayan din siya kay Mayari. So pagdating sa kanina, nung tayo nanalangin, no, parang pinapahiwatig sa atin na maaari tayong humiling sa Salambao kay Amansinaya o Lakapati para iahon tayo mula sa karagatan ng kadiliman at kaguluhan sa buhay. At kaya nga, dinalangin natin ang ating pamangkin o at iba pang mga kalay natin na tumudulog
ng kahilingan o ng panalangin para magkaroon ng kaisang kanilang buhay. Ganyan din naman sa Santa Clara, na kung saan kami nakapwesto, ay pinapahiwatig ng malinaw, pagkakaroon ng clear vision, at ganyan din malinaw na kita. Although, si San Pascual Bailon, parang katulad ng ating tagna, no? Na tadhana na ating binasa mula sa Bishop Pastaro, na pinaalala niya yung life force. So si San Pascual Bailon, o representation, or kinatawan ni Bethala, no? Sa makabagong panahon, ay pinapaalala yung buhay, yung paggalaw-galaw, pagkilos-kilos. Ito yung palatandaan kasi na tayo buhay, ang kumilos. Kaya sa buhay natin, we should move on. Lagi tayong kumikilos, gumagalaw. Kaya nga lang, anong klaseng galaw ang ating gagawin? Galaw na maaring makapaglikha o maaring makawasak. Pero sa atin bilang lunting agama, ay dapat dito tayo sa lupa. So ang galaw natin ay galaw ng buhay. So hanggang dito na lang mga kalay. Sana nagustuhan niyo po ang ating episode sa araw na ito. Pasensya na kung wala tayong sayaw na ipinakita. Pero sa susunod na taon, sana magkita-kita ulit tayo. Sana makita ko na po kayo sa pista ng Ubando. At ito yung kasilinuan ng ating mga ninuno na ngayon ay pagdangguhan sa Ubando. So hanggang sa muli, itong Apo Adman ang tapang ito ng Luteng Agama, nagsasabing mayari na, pag-asatin. Paalam.